Ayan, hello ulit mga ka-antrep. Welcome back again to our channel. Pagpasensyahan nyo na ako at ako ay talagang medyo dugyot ngayong hapon. So dahil napakataas ng adrenaline ko, dahil sobrang init ng dinanas ko doon sa taas na nag-akyat ng mga gulong. So sagutin natin ang tanong ni Sir Anthony Ramirez. Ayan, shout out to you sir. Kung ang ano po ba ang hub daw ng TMX 155 ay magkapareho lang sa TMX 125 or same lang daw ba? So titingnan natin, bubuksan natin ang ating mga hub ngayon na TMX 125 Alpha at itong ating pang TMX 155. Ayan, so tingnan natin kung magkapareho lang ba at kung pwede ba silang i-replace sa isa't isa. Okay, meron tayong MSK brand para sa ating TMX 125 Alpha. Okay, naka-sealed pa yung kanyang plastic. Wait lang, baba natin ang camera. So ayan, pagpasensya mo na ang aking damit. Ayan, ito ang ating pang TMX 125 Alpha na MSK brand. Ang tibay nga po pala din ha, depende rin sa klase, sa brand. Mayroong mga makakapal na klase, magagandang klase, mayroon ding mga mumurahin lang na klase. So ito ang ating pang TMX 125 Alpha. Ang brake shoe po nito is ibang-iba kaysa dito sa pang TMX 155. Bubuksan natin ang TMX 155 at ito nga ang ating pang TMX 155 na silyado pa rin. Okay, so ayan, napakalaking diferensya po ng pang Alpha at ng pang 155. So bearing pa lang kaagad, pang TMX 155, 6302 yan ang kabilaan. 6302 ang kabilaan ng bearing niya. Samantalang ito namang pang Alpha ay 6002, 6202. Ayan siya. So magkaiba kaagad ng bearing at ang kanyang brake shoe po ay syempre maliit din po. Ang kapareho ng brake shoe ng TMX 125 Alpha ay pwede siya sa mga pang XR200. Ang brake shoe niya maliit. Ayan, oh. Pero pagdating naman sa sprocket ay pagkapareho lang yan sila pagdating sa sprocket. Yung pang TMX 155 ay pwede ikabit sa TMX 125 Alpha na sprocket. Pero pagdating doon sa axle ay hindi pwede. Kasi maliit ang bearing nito, so ang axle nito ay maliit din. Compare dito sa pang TMX 155. Ang pwede po dito sa TMX 155, yung mga Euro po. Pwedeng ipalit ang, halimbawa, Euro ang motor mo, marami yan eh. Kung Euro ang motor mo at nasira ang hub mo, syempre maghahanap ka. Magtatanong ka ngayon, meron kayong hub ng pang Euro 125. So kung wala kayong mahanap ng ganun, kasi kung halimbawa ang tatak talaga sa packaging niya ay Euro 125, baka medyo mas mahal siya. So pwedeng i-replace po doon ang pang TMX 155 na hub. Magpapalit ka nga lang ng sprocket. Kasi ang pang ang pang Euro, yung sprocket ng Euro ay HD3. Ayan. Pero pareho sila ng ganito, pagdating sa butas ang hindi. Excuse me. So, ang sprocket lang ang papalitan mo. Ang bearing ay pareho ng pwede, pati yung kanyang axle. Wait lang, ubula ako. Ayan, kasi ang brake shoe din ay pwede na. Pwede na siyang pwede na siyang gamitan. Magkapareho lang sila ng ng brake shoe. Pwedeng gamitin ang brake shoe ng ayan. Yon. So, ang brake shoe kasi ng Euro is same with the TMX 155. Pero nagkakaroon ng diferensya pagdating po sa brand. May mga brand po ng pang TMX 155 na brake shoe po na medyo masikip siya masikip niya sa hub ng mga pang Euro, lalo na kung stock pa yung iyong hub ng Euro. Pero kung halimbawa nasa shop kayo, pakita ko sa inyo. Ayan, so, pero kung halimbawa nasa shop kayo, nagpapagawa kayo, napakadaling solusyonan yan. Ito may dalawang brand kaming ginagamit ng TMX 155 para, ayan, itong NOR, tsaka SPR. So, magkaibang brand kasi may mga brand na, halimbawa, hindi siya salpak kaagad sa hub ng pang Euro. Since nga ang TMX 155 ay pwede sa stock hub ng pang Euro na mga motor. Pero, napakadaling solusyonan yan kung mga nasa shop kayo. Halimbawa, ito. Ang nagkakaproblema kasi doon ay yung ito niya. Ito. Masikip.
Ang ano kasi niyan, medyo makapal ito. Kaya yung sabi ko kanina, depende sa brand ng ano, depende sa brand ng brake shoe. Kasi may mga ibang brake shoe naman, kahit na Euro pa din, kung mga luma-luma na yung Euro, parang okay na siya, hindi na kailangang sandiran. Ito, tulad nitong SPR brand, medyo makapal to na klase na brand. So kaya kapag nilalagay siya o ikakabit siya sa mga Euro na hub, masikip siya, makapal ito siya. So ang ginagawa, napakadaling diskarte is sandiran lang ito ng konti. Pag nasandiran ito ng konti, numipis, so ibig sabihin liliit na rin to siya. So ayan, po pwede ito. Ito yung para dito sa pang TMX 155 or Euro. Ayan, so papakita ko rin sa inyo, ito lang yung brake shoe po ng pang TMX 125 Alpha. So ayan, maliit masyado oh. Kaya hindi po pwedeng i-replace ang vice versa sila. Pwede naman siya, kaya lang marami kang i-consider, marami kang palitan. The brake panel, excuse me, yung tabon dito sa ano, yung tabon niya dito, yan, brake panel, yung tabon sa brake shoe, yung brake panel niya. So magpapalit ka nun, papalit ka ng axle, papalit ka ng bearing. Hindi kagaya nung kapag halimbawa sa TMX 155 to Euro, yung bearing magagamit mo. Tapos ang axle nila, kasi pareho sila ng sukat ng bearing. And then sprocket lang ang papalitan. So ang dito kapag i-convert mo ito, pero marami na ngayong available po ng ano ng TMX 125 Alpha. Depende na lang sa brand na gusto mo. Merong mga magagandang brand syempre, mga matitibay na brand, yung mga maganda rin ang ano, ang presyo. Ayun. So, yun lang po ang aking may share tungkol dito sa hub. Sa nagtanong kay Sir Anthony Ramirez kung magkapariho lang ba kung pwede niyang lagyan. Hindi po. Pwede kung sa pwede. Lalo na kung isi-set up mo. Marami nga lang ikaw kailangang palitan at medyo mapapagastos ka. So, same na lang po ipalit nyo. Kung halimbawa, Alpha man ang motor mo, kasi I think Alpha ang motor mo po kasi doon ka nag-moment sa video natin about sa TMX 155 na hub, bili ka na lang po ng pang Alpha talaga. Ang magagamit mo kasi kapag nagpalit ka, sprocket lang eh. Papalit ka ng brake shoe, papalit ka ng brake panel, papalit ka ng axle, papalit ka ng mga bearing. Ayun. So, yun lang. Thank you so much sa pag-comment at shout out ulit sa Uno Motorcycle Parts and Accessories sa Tanagan, Calatagan, Batangas at sa GT Works Santa Ana, San Pablo City. See you on my next video. Thank you very much. Bye!